Pinagpalang umaga po sa bawat isa. And I'm here once again to share with you a great leader in the Bible called Nehemiah. And he's the governor in the land at that time. Pero hindi yun yung original job niya. Okay, pero let's read the verse from Pinoy version. Sabi po sa Nehemiah 5 verse 15, lahat ng governor na nauna sa akin naging pabigat sa mga tao. Pero hindi ko yun ginawa kasi may takot ako sa Diyos. So, if our government officials could be like Nehemiah, a great leader with a strong conviction, sabi nga po doon, hindi siya naging pabigat dahil the main reason is may takot siya sa Diyos. So, being a leader is not that easy. You need to take nothing in your own interest. Hindi pwedeng ikaw ang nauna kaysa sa iba. At hindi mo papahirapan ng iba just to gain something out of your position. And what else? Bukod may strong conviction siya, meron din siyang strong faith. His hope is anchored on God alone. So sabi po sa Nehemiah 2 verse 20, sabi niya dito, sumagot ako, ang Diyos ng langit ang tutulong sa amin para maging successful ang trabahong ito. Mga lingkod niya kami at sisimulan na namin ang pagtatayo. So, in that time po kasi, in Nehemiah's time, ruined ang city ng Jerusalem, yung pader nito, at ayun, wala pong pagre-rebuild na nangyayari. Pero si Nehemiah, in his time, his hope is anchored on God. Na kahit na alam niya parang imposible, he's just a wine or a cupbearer. Tagapaglingkod lang siya sa palasyo ng hari. Sino ba naman siya para i-reconstruct yung wall ng Jerusalem. Pero siya ay na-burden sa kanyang bayan na kahit nasa malayo siya ay iyon pa din yung naiisip niya. So, una again, may strong conviction tong si Nehemiah at pangalawa, ang hope niya ay nasa Lord. Na kahit na imposibleng ma-rebuild yung wall ng Jerusalem, pero siya ay umaasa na ang Diyos ng langit ang tutulong sa kanila. And, what else? He has a strong love for His nation sa Jerusalem. Sabi po sa 2 verse 53, verse 3, 2 verse 3, sabi niya, takot na takot ako nung humingi siyang tulong sa hari. Pero sinabi ko sa kanya, mabuhay po kayo, mahal na hari. Malungkot po ako kasi nawasak ang city na pinaglibingan ng mga ninuno ko. Nasunog din po ang mga gate nun. So, see his love for his nation, no? Na sana tayong mga Pilipino kung ano-ano na yung nangyayari sa bansa natin. Pero sana wag mawala yung paki sa atin na ma-burden tayo sa nangyayari para sa ating bansa. Di man tayo nawasak ng literal na physical, kundi kung tayo man ay wasak as together or hindi tayo united, ganyan, may kanya-kanyang political opinion, lahat ng yun, na sana nababother tayo to see na nagkakagulo na ang ating bansa. Ayun. So, just like Nehemiah, someone taught me na kapag ikaw ay nasa posisyon o isa kang leader, ay dapat handa kang ibigay ang lahat para sa iyong nasasakupan o para sa iyong bayan. Ganyan. And hindi tayo magte-take for our own interest. And at the end naman kasi, bakit ba natin ito ginagawa? Bakit ba may compassion ka sa bansa mo? Bakit ba magiging good leader ka? After all, sabi ni Nehemiah sa 5 verse 19, sabi niya, O Diyos, huwag niyo pong kalimutan ng lahat ng mga ginawa ko para sa bayang ito. Bakit? Bakit niya yung ginawa? Kasi there's a God who sees. Merong Diyos na nakakita ng lahat. Hindi natin kaya in our own, pero may Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay. Imposible para sa tao, pero posible sa Diyos. And wala tayong mapapala dito. I mean, hindi pa natin makikita yung resulta as of now, pero merong Diyos na magagantimpala ng lahat ng ating ginagawa. So,
Why should we be a good leader? Why do we keep on doing good for our nation? Why do we pray for our nation? Because there's a God who hears, there's a God who sees. After all our hard work, meron at merong mapapala tayo dito. Meron at merong kaloob ang Panginoon, biyaya ang Diyos na magbibuild ulit ng ating bansa, no matter how broken it is. So, prayers for our nation, the Philippines. We as believers, children of God, umaasa tayo na meron siyang gagawin, lalo na malapit na ang eleksyon, meron siyang planong maganda para sa ating bansa. We just have to be good, we just have to follow, and we just have to be faithful in what He has called us to do. So, God bless us po.